Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio at shoutout kay Leo Mer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkarinig nito, paulit-ulit na iwinagayway ni Luo Jin ang kanyang mga kamay, sa pag-iisip sa mansyon ng aking maringal na Panginoon ng lungsod, paano ako makakagawa ng yelo para maibenta ang aking trabaho tulad ng mga karaniwang tao sa labas. Hindi ba biro ang sabihin ito? Huwag mong gawin yan. Naglabas ng utos ang Panginoon ng lungsod, at tatango na sana ang mga katulong, ngunit pinigilan siya ni Luo Yinger, Ama, sa tingin ko ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay dapat ding gumawa ng yelo. Yinger, medyo hindi nasiyahan si Luo Jin. Total, hilera ng mukha ang mansyon ng City Lord, kung lahat sila ay tulad ng mga ordinaryong tao, pagkatapos ay natatakot ako na ito ay mas mababa ang kanilang sariling grado. Father, kung aasa ka sa lakas ng City Lord's mansion para gumawa ng yelo, you can earn millions of amethysts overnight, why not do it? Total nagnenegosyo tayo sa City for Trade, at mayaman naman ang City Lord's mansion, the more the better, di ba? And, the main thing is, ito ang sinabi ni Han Sanchen sa lalaki, Father, I think. Do you think that Han Sanchen is the real boss behind the scenes? Tumango si Luo Yinger, Ama, ang account na ito ay napakadaling kalkulahin, kailangan mong malaman kung gaano karaming tao ang nasa Yetian City, kung isang tao lang ang magbebenta ng yelo sa halagang 100 ginto, tiyak na astronomical ang kabuoang halaga, of. What my daughter wants to say is, who in Yetian City has such financial resources? I have to say that my daughter is really greater thoughtful in considering things, which even Luo Jin is ignored, and now she reminded her so that she suddenly wake up. Yes, who can have such financial resources? Although maraming businessman sa Yetian City, nakipagdeal siya sa halos lahat sa kanila na hindi niya alam kung gaano kalaki ang pera, kung gaano sila ka-arrogant, pero kahit konti ay alam niya. Nawala talagang may ganoong kapangyarihan. Sa pag-iisip sa sobrang paggasta ni Han Sanchen, tila napakaposible ng hula ng kanyang anak na babae. Pero kung hindi normal na transaction, kahit ibigay natin ng libre ang yelo kay Han Sanchen, malaki pa rin ang pabor natin. Ama, ano sa tingin mo? Saglit na nag-isip si Luo Jin, saka tumawa, Yinger, Dad always said that you are snow and smart, although you are a daughter, you are not inferior to a man's family in doing things, and sometimes even you are a father, better to be ashamed. Sige gawin na natin ang gusto ng dalaga, lahat ng tao sa bahay ay babangon ngayong gabi at gagawa ng yelo hanggat maaari. Oo. Habang ginagawa ito ng mga alipin, nagkatinginan din ang mag-ama, at saka tumigil sa pag-uusap. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang negosyong paggawa ng yelo ng Yetian City. Ang mga tropa ng kaaway na kaka-atres pa lamang ng 10 milya ay nagtatayo ng kampo sa oras na ito. Ngunit tama lang ang kampo, at may tumakbo sa sandaling ito, iulat sa matatanda, may kakaibang nangyari sa Yetian City. Ang lalaki ay hindi nang ahas na itago ang kahit kaunting bagay, at iniulat ang lahat tungkol sa paggawa ng yelo sa Yetian City sa oras na ito. Nang marinig ng grupo ng mga matatanda ang balita, sila ay ganap na parang nasa isang ulap. Hindi nila maintindihan ang lahat ng nangyayari. May bumibili ng yelo, at unlimited purchase pa ba? At saka, si Han Sanchen ang kumalat na ang Yetian City daw ay magiging sobrang init. Baliw na ba ang lalaking ito? Hindi lang magkakaroon ng kahit katiting na init sa Yetian City sa hinaharap, ngunit mangyayari lamang ito pagkatapos nating atakihin ng matinding lamig sa gabi, lumalamig na kuya, anong kanta ang kinakanta ni Han Sanchen? Oo,
Posible bang alam ng lalaking ito na maghihirap siya, kaya gusto lang niyang hilahin ang buong lungsod para mamatay ng magkasama? Pero, hindi tama. Halos lahat ng mga mangangalakal sa Yetian City ay may mga espesyal na tela na hindi tinatablan ng lamig, baka hindi sila mapatay ng sobrang lamig natin, lalo pa ang ilang ice cubes. Ito ay kakaiba at hindi ka panipaniwala. Hindi nagsalita ang matanda. Sa oras na ito, siya rin ay ganap na natanong, hindi niya maintindihan kung anong klaseng trick ang Yetian City na bumibili ng yelo, at hindi niya alam kung may balak na naman si Han Sanchen. Kuya, may gusto ba tayong ipadala para pigilan ito? May kasabihan na mabuti man o masama, basta gawa ng kalaban, hindi tayo magkakamali kung ititigil natin. Saglit na nag-isip ang matanda, saka umiling, kapaki-pakinabang ba ang bumili ng walang kwentang yelo sa ganoong kataas na presyo, itigil mo na. Malinaw naman, sa harap ng mga interes, ang mga hadlang na ito ay ganap na walang silbi. Unless you kill all the people in Yetian City, but, if you kill them all, kanino mapupunta ang tela? Go to Han Sanchen. Marami na tayong natulungan. Kung ganoon elder, hindi ba pwedeng manood na lang tayo ng walang magawa? Hindi nagsalita ang matanda, at pagkatapos ay tumingin siya sa espesyal na sugo, ano sa palagay mo? Ang espesyal na sugo ay ganap na tulala sa pulong na ito. Ni hindi niya alam kung anong kanta ang kinakanta ng kabilang party. Sa malamig na panahon, anihin ang yelo. Tsaka si Han Sanchen ang naglabas ng balita, at ang taong bumili ng yelo ay isang misteryosong tao sa ngayon. Ang hanay ng mga operasyong ito ay ganap na hindi maintindihan. The subordinate is incompetent, and I really don't know what this means. However, since this matter seems unbelievable, it's a small suggestion, or else just ignore it. Imbes na magkagulo, mas mabuting maghintay at tingnan. Tumango ang matanda. I also agree with the special envoy wise words, since the movement is unknown, we should just observe and observe again, para hindi makatalo sa sarili. At that time, we will fall into Han Sanqian's trick or help Han Sanchen. I agree too. Anyway, ang kasalukuyang Han Sanchen ay isa lamang pagong sa isang urn. Para sa amin, hindi siya maaaring magdulot ng anumang banta, at hindi na namin kailangang ituloy ang mga ito. Anyway, gaano ba kalaki ang gulo nito? Sa tingin mo ba? Tanong ng matanda, sa isa't isa at sumasang-ayon na tumango. Tayo ang hangin, at ang Han Sanchen ang puno. Kung wala ang hangin, hindi niya maigalaw ang puno kung gusto niya. Sa makatuwid, hindi na natin kailangan panggalawin ang ating mga sarili para lang hayaan siyang gumalaw. Respond to all changes with the same. Anyway, the advantage is on me. Tumango ang matanda at inutusan ang mga utusan. Inutusan ko ang mga especially iya sa lungsod na huwag kumilos ng padalos-dalos nang wala ang utos ko. You should observe the so-called buying eyes, but don't overreact, and don't expose yourself for this matter. The subordinate understands. Outside Yetian City, another place. Bumalik si Chimeng at sinabi kay Lura Oxen na bumibili din siya ng yelo. Miss, what do you think of this? Ngumiti si Lura Oxen at umiling. I don't know this matter. Has to think about this matter. I can't figure out him more and more, but there is no such thing as a storm. Kung gagawin niya ito, I believe there must be a reason for him. I think so too. But I have been thinking all the way, pero hindi ko talaga maisip kung anong klaseng gamot ang ibinebenta ni Han Sanchen sa lang, dahil lang sa sinabi niya na ang Yetian City ay magiging sobrang init sa loob ng ilang araw, hindi ko maisip ang solusyon. Pagkatapos ng lahat, bagamat kahanga-hanga si Han Sanchen, hindi niya makontrol ang lagay ng panahon, tama ba? Nabalitaan niya na hindi pa natututunan ng mga katulong ang panghuhula. Ngumiti si Lura Oxen at nakalimutang sumulyap sa kalangitan sa gabi. Sa sitwasyon ngayon, makikita na walang bakas ng init. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Lura Oxen sa Han Sanchen. Para sa akin, huwag mong sabihing magiging mainit ang Han Sanchen sa mga susunod na araw. Sabi niya mag-iinit daw ang buong mundo. Naniniwala ako. Miss, do you trust Han Sanchen unconditionally? Then you reject a person who keeps making miracles for you. Lura Oxen said with a wry-wreathed smile, I don't want to be slapped in the face again, that would make me look stupid. Chimeng, servants understands,
Ay what servant understands your plan? I think baka sirain ng kalaban ang plano ni Han Sanchen. Anyway, ngayong andito na ang ating mga tao, ang katulong ay maaaring pamunuan ang isang grupo ng mga tao upang tulungan si Han ng palihim, 3,000. No need, Han Sanchen has his own ideas and rhythm in doing things. If we go, it will only cause trouble. Pagkatapos magsalita ni Lu Roxen, ngumiti siya ng mahina, pagod ka rin, magpahinga ka na, mamayang gabi, wala nang iba. Tumanggaw si Chimeng pagkarinig nito, aalis na ang katulong mo. Nga pala, kung may utos si Miss, abisuhan mo ang alipin anumang oras. Pagkahulog ng mga salita, bumangon si Chimeng at umatras. Pagtingin sa likod ni Chimeng na papaalis, bahagya namang ngumiti si Lu Roxen, at pagkatapos, tumangala siya sa Yetian City. Sa sobrang lamig ng gabi, bumili ka ng maraming yelo, Han Sanchen, habang tinitignan mo ang gamot sa iyong lung, lalo akong nalilito, pero lalo akong na-curious, anong klaseng sikreto ang ibinebenta mo? Pagkatapos sabihin ito, bahagyang ipinikit ni Lu Roxen ang kanyang mga mata, at nagpahinga ng kaunti sa gabing ito. Alam niya na sa oras na ito, kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili, dahil bukas ay may isang malaking palabas na inaabangan niya ng husto. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na sa likod ng pangyayaring ito ay isang eksena na mas matindi kaysa sa anumang mga bagay na nakita niya sa mga nakaraang araw. Kakaiba at nakakapagtaka, kaya naniniwala siya na si Han Sanchen ay magagawang maglaro sa bagay na ito. Habang nakapikit si Lu Roxen para magpahinga, abala sa trabaho ang Yetian City. Makalipas ang ilang oras, halos tapos na ang unang batch ng yelo, at isang grupo ng mga tao ang sumugod sa lugar kung saan ibinebenta ang yelo. Nagpunta sila doon na may pangamba, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sila na may kagalakan. Akala kasi nila unreal talaga yung pay sa langit, pero nung nakapasok na talaga sa bulsa yung pera, sobrang saya nila na totoo. Syempre, bukod sa masaya, walang mag-aakalang kung yumaman sila, mas marami silang pera. Susunod, magtrabaho ng mas mahirap sa ikalawang kalahati ng gabi. Nang halos madaling araw na, ang huling batch ng yelo ay dinala sa gangchang sa gitna ng lungsod. Biglang, kung may tumitingin sa Yetian City mula sa himpapawid, tiyak na makikita nila na ang sentro ng Yetian City ay ganap na mundo ng yelo sa oras na ito. Tumitingin sa paligid, may mga ice cubes kung saan-saan, kumikinang na puti, sa pagtingin pa lang ay nanlamig na ang mga tao. Gayunpaman, sa paghahambing, ang sigasig ng mga tao ay napakataas. Ang mga nag-aani ng yelo ay abala, lahat sila ay hindi pamilyar na mga mukha, at maraming tao ang hindi pa nakakita nito. Ang kanilang mga galaw ay hindi rin itinuturing na sanay. Pagkatapos kolektahin ang yelo, nakahanap sila ng mga manggagawa na mag-iimpake nito at ipadala ito pabalik sa bodega. At ang iba pang mga taga-kolekta ng yelo ay nagbayad ng lahat ng pera sa mga nagbebenta ng yelo. Huwag mong banggitin kung gaano kasaya ang isang grupo ng mga tao. Damn, at the time I really thought na may nagbibiro doon. Ice is completely worthless, and someone paid a high price for it. Oo, pero sinong mag-aakala na balang araw madudurog talaga itong pie? Hey, although it's not good to speak in bad after earning their money, but to be honest, bobo talaga ang model ng kabilang partido. Total hindi naman magandang magnegosyo sa ganyang halaga. Toss on ice. Diba? Sa business at business, we are all in business, so if there is something to say, I still have to say it. I really can't think of any profit from this business. Oo, anong tubo ang makukuha ng yelo? Ang dami niyang binili, kanino niya binente? Sa katunayan, alam ng sino mang negosyante na may maliit na utak na kahit na gusto niyang gawin ang ganitong uri ng negosyo ng pagbili mula sa hilaga at pagbebenta mula sa timog, hindi sulit na pumunta sa ating Yetian City. Ang temperatura sa labas ng kagubatan ay talagang sapat na upang mabilis na mag-freeze. Kailangan lang niyang gumastos ng kaunting pera upang kumuha ng mga order na tao, kumuha ng maraming yelo hanggat gusto mo, at sa ganoong paraan, ang gastos ay ilang dolyar lamang. Hey, I guess he was limped by Han Sanchen to. Talagang kahanga-hanga si Han Sanchen kamakailan lang, walang masasabi tungkol dito. Isa talaga siyang idolo sa puso ko. Gayunpaman, ang paghanga ay pagsamba, at ilang salita ang dapat paniwalaan,
at ang hindi dapat paniwalaan ay hindi dapat paniwalaan. Anong sabi mo na magiging sobrang init ng Yetian City in the future? How is it possible? In the history of Yetian City, it has never been hot even a minute. I guess, that person may have a grudge against Han Sanchen. You also know that when Han Sanchen first came to Yetian City, everyone didn't know their identity, hindi sila sanay sa Han Sanchen, so their words and deeds on the other hand, it is really sometimes a little too much. I guess, that guy is also in the same situation, but Han solely hearted him, nagkataon, kaya niloko lang niya. Whatever, kami naman ang nakikinabang, kung totoo ang sinabi mo, dapat nating pasalamatan si Han Sanchen, total malaki na naman ang kinikita niya sa amin. Oo, nakangiti ang lahat sa pag-uwi matapos magbenta ng yelo. Pero sa pagkakataong ito ay biglang dumaan sa gilid nila ang isang nagmamadaling figure. Dahil sa sobrang pagmamadali ng paglalakad, nakakabunggo ito ng pasuray-suray na tao. May iilang tao na malapit ng magalit, ngunit bigla nilang nakita na ang nakabangga sa kanila ay nakasuot ng damit ng mga tagalungsod na madalas ay nakatikip sa kanila, out in Yetian City, and they could be recognized with a little attention. Anong ginagawa mo sa gitna ng gabi sa mansyon ng City Lord? Nakatingin sa direksyon, parang nagtitinda din sila ng yelo. Damn, hindi ba? Pati mansyon ng City Lord ay gumagawa ng ganitong negosyo. Aba, no, this kind of business. Hindi sinasadyang huminto ang ilang tao, and sure enough, huminto ang lalaki sa may yelo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!